Naireklamo na ba kayo sa mahabang pila sa klinika o sa pait ng inyong gamot? Pagkatapos ng videong ito, halos magpasalamat na kayo sa mga pinto ng modernong ospital. Isipin ninyo, nagpadoktor kayo dahil sa migraine, pero ang ipanggamot niya sa inyo, di manong drill. O kaya, masakit ang tiyan ninyo, pero ang reseta, uminom ng merkuryo o asoge. Para bang script ng horror film, hindi ba? Pero para sa mga tao noon, ito ang matinding katotohanan. Ngayon, lalakbayin natin ang pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng medisina. Ilalahad ko sa inyo ang 20 pamamaraan na sanay gumamot pero kadalasan ay lalo pang nagpapahina o nakamamatay. Malalaman natin kung bakit lubos na pinaniwalaan ng mga doktor ang mahika ng pagpapadugo at bakit tingin nila ang nagbabagang bakal ang pinakamabisang lunas sa lahat ng sakit. Hindi lang ito nakakatakot na kwento. Ito ang pinagdaanan ng ating mga ninuno. Humanda kayo. Masakit, nakakatakot, pero grabe ang kaalaman na makukuha natin. Bago natin simulan ang madugong pag-uulat na ito, may isang mahalagang bagay tayong dapat tandaan. Ang mga doktor noon ay hindi sadista o hindi bababat, karamihan sa kanila. Gusto talaga nilang tumulong ng buong puso. Ang problema lang, wala silang ideya kung paano gumagana ang katawan ng tao. Bago pa imbento ang mikroskopyo at ang teorya ng mikrobyo, ang medisina ay pinaghalong hula, relihiyon at astrolohiya. Ang pangunahing teorya sa loob ng maraming siglo ay ang konsepto ng apat na katas, four humors: dugo, prima, dilaw na apdo, at itim na apdo. Naniniwala ang mga manggagamot na nagkakaroon ng sakit kapag nawala sa balanse ang mga katas na ito. Sobra sa dugo, kailangang alisan. Sobra sa apido, kailangang isuka. Ang kanilang lohika ay matibay, ngunit nakamamatay. Hindi in-sterilize ang mga instrumento. At ang anesthesia, wala pa talaga sa mundo noon. 7 malalaking katuwang ang humahawak sa pasyente habang ang siruhano ay nagmamadaling mag-opera. Sa ganitong sitwasyon, ang paggaling ng pasyente ay madalas na isang tunay na himala. At ngayon, titingnan natin ang 20 paraan kung paano sinubukan ng mga doktor na ibalik ang balanse ng katawan. Simulan natin sa isang klasiko, ang trepanation ng bungo. Ito ang isa sa pinakalumang operasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nakakatagpo ang mga arkeologo ng libu-libong taong gulang na mga bungo na may butas na parang dinril. Simple lang ang proseso. Gagamit ang manggagamot ng matulis na bato o kaya'y espesyal na drill para butasan ang ulo ng mabuhay na tao. Bakit? Iba-iba ang mga dahilan. Ang paniniwala noon na ilalabas nito ang masasamang espiritu na nagdudulot ng epilepsy o kaya'y pagkabaliw. Kalaunan, ginamit din ito para gamutin ang matinding migraine o epekto ng malalang trauma. Ang pinakanakakagulat, maraming pasyente ang nabubuhay. Naghihilom pa ang buto sa paligid ng butas. Isipin nyo ang tindi ng sakit ng walang anestisya. Naririnig ng pasyente ang pagkaskas ng sarili niyang bungo. Pero naniniwala ang mga manggagamot na nilalabas nila ang sobrang presyon o kaya'y mga demonyo. Ngayon, ang trepanation ay ginagawa na lang ng mga neurosurgeon sa matitinding kaso para magligtas ng buhay. Pero dati, ito ay panggamot lang sa sakit ng ulo. Ang pangalawang nasa listahan natin ay ang bloodletting or pagpapadugo. Ito marahil ang pinakapopular na medikal na proseso sa loob ng 2,000 taon. Kung ikaw ay nilalagnat, sige dugo. May pulmonya, dugo ulit. Bali ang binti. Aba, bakit hindi natin subukan ang pagpapadugo diyan? Ang paniniwala ng mga doktor, ang dugo raw ay nag-iipon at nagiging sira. Kaya ginagamit nila dito ang mga kutsilyo, lanset, at syempre,
ang mga linta o liches. Pagdating ng ika-19 na siglo, talagang nabaliw ang Europa sa linta. Milyon-milyon ang inangkat nila. Minsan, nililimas nila ang ilang litro ng dugo mula sa pasyente hanggang sa himatayin ito. Ang pagkakahimatay daw ay senyales na umaatras na ang sakit. Pero ang totoo, nag-shutdown lang ang katawan dahil sa labis na pagkawala ng lakas. Ang pinaka-ironic na bahagi, ang bloodletting, ang mismong pumatay kay George Washington. Sinubukan siyang gamutin ng mga doktor mula sa impeksyon sa lalamunan at inalis nila halos kalahati ng kaniyang dugo sa loob lang ng isang araw. Ang dakilang pangulo ay hindi namatay dahil sa kaniyang sakit, kundi dahil sa paggamot na ibinigay sa kaniya. Ngayon, dumako naman tayo sa usaping kemikal, ang merkuryo. Sa panahon natin, alam na natin na isa itong nakamamatay na lason. Kaya naman, nagpapanik tayo kapag nakabasag tayo ng simpleng thermometer. Ngunit, daan-daang taon na ang nakalipas, itinuturing ang merkuryo bilang pangunahing gamot sa sakit na sipilis. Dahil ang sipilis ay isang nakakatakot at nakakapinsalang sakit, ang mga paraan ng paggamot ay grabing-grabe rin. Pinapahiran ang mga pasyente ng ointment na may halong merkuryo, pinapasinghot sila ng usok nito, at pinapainom pa ng mga compound ng kemikal na ito. Ayon sa isang kasabihan, noong panahong iyon, isang gabi kasama si Venus, habang buhay kasama si Mercury. Ang naging resulta nito ay nakakatakot. Ang mga pasyente ay nalalagas ang ngipin at buhok, naghihina ang kanilang bato, kidneys, at tuluyan nang nawawala sa katinuan. Ang sikat na karakter na Mad Hatter sa Alice in Wonderland ay naging baliw dahil sa pagkalason sa merkuryo na siyang ginagamit sa pagproseso ng ophthalmia sa paggawa ng sombrero. Literal na nabubulok ang mga tao habang nabubuhay, pero naniniwala ang mga doktor na ang sobrang paglalaway, salivation, na dulot ng merkuryo ang paraan para ilabas ang lason o ang sakit. Dumako na tayo sa ika-4. Numero 4, tobacco enema or pagtambak ng tabako. Oo, hindi kayo nagkakamali. Noong 18th century, naniwala ang mga doktor na ang usok ng tabako ay may kakayahang magbalik buhay. Kaya naman, gumawa sila ng espesyal na bellows, isang klase ng blower, para hipan ang usok ng tabako diretso sa tumbong o sa puwit. Kalimitang ginagamit ito para sa mga taong nalunod at kailangan balikan ng hininga. Kakaiba ang kanilang lohika. Inakala nilang ang init at stimulation na dulot ng usok ay magiging dahilan para muling huminga ang pasyente. Sa London, sa gilid ng Thames River, nakasabit pa ang mga kit ng tobacco enema, tulad ng mga defibrillator na nakikita natin ngayon sa publiko. Ito ang tingin nilang pinakamodernong paraan ng pagbuhay. Pero syempre, hindi ito naging epektibo. Ang mas masama pa, ang nicotine ay lason. Ang malaking dose nito ay madali lang makapatay sa isang tao na kritikal na ang kondisyon. Sa huli, swerte na lang at naintindihan ng mga doktor na mas epektibo ang mouth-to-mouth artificial respiration kaysa sa usok na ipinapasok sa hindi tamang butas. Panglima, ito ang isa sa pinakamadilim na pahina ng ika-20 siglo, ang lobotomy. Ang operasyon na ito ay sinimula ng Portuhes na doktor na si Egas Moniz na nagkamit pa ng Nobel Prize dahil sa invention niya. Ang ideya ay sirain ang ugnayan sa loob ng frontal lobes ng utak. Pero ang Amerikanong doktor na si Walter Freeman ang nagpatakbo nito na parang isang assembly line. Ang ginamit niyang instrumento ay parang pangtuka ng yelo, ice pick. Ipinasok niya ito sa eye socket, tinusok ang manipis na buto, at walang patumanggang ginagalaw ang instrumento sa loob ng utak. Ginawa ito para sa skizofrenia, depresyon,
at maging sa mga simpleng kaso ng bad behavior ng mga kabataan. 10 minuto lang ang tagal ng operasyon. Ang naging resulta, kadalasan ang pasyente ay nagiging parang gulay. Nabubura ang kanilang pagkatao. Nagiging masunurin at tahimik sila, pero wala nang laman sa loob. Libu-libong buhay ang nasira bago pa man kinilala ng mundo na ito ay isa palang matinding kabangisan. Ang ika-anim na paraan ng pagpapagaling ay parang sinulat para sa script ng isang Indiana Jones na pelikula. Ito ay tungkol sa gamot na galing mismo sa mummies. Sa Europe simula pa noong ika-12 or 12th siglo, nagkaroon ng matinding demand para sa mga Egyptian mummy. Dinudurog nila ang mga ito para maging pulbos at ibinebenta sa mga botika. Ang pulbos na ito, na tinatawag na mumio, ay inireresita para sa lahat, mula sa simpleng sakit ng ulo hanggang sa malalang ulcer sa tiyan. Literal na nagka-cannibalism ang mga tao dahil kinakain nila ang labi ng mga sinaunang Egyptian. Grabe ang naging demand, kaya ang ginawa ng mga negosyante, nagsimula silang magpeke ng mummies. Ang gamit nila, mga bangkay ng bagong patay na taong gala o kaya naman mga kriminal na binitay. Ibinibilad nila ito sa araw at ibinebenta na parang mga luma at sagradong relikya. Ang mga mayayamang aristokrata, hinahalo nila itong pulbos sa alak dahil naniniwala sila sa mystical na life force or mahiwagang enerhiya nito. Ang kakaibang practice na ito ay nawala lang noong panahon ng Enlightenment. Pero ang ideya na manggamot gamit ang patay na katawan, matagal yang nagpabali-baliktad ng isip ng tao. Ang ikapitong pamamaraan ay siguradong magpapahalaga sa inyo sa kakayahang makapagsalita. Hemiglossectomy. Ang nakakatakot na salitang ito ay nangangahulugang bahagyang pagtanggal ng dila. Noong ika-18 at ika-19 na siglo, naniniwala ang mga doktor na ang pagkautal o pagsasalita ng paunti-unti ay sanhi dahil sa sobrang laki o hindi maayos na paggana ng dila. Ang solusyon, putulin ang isang bahagi nito at tandaan, walang anestisya. Kukuhanin ng siruhano ang gunting at puputulin ang bahagi ng laman o muscle tissue ng dila. Umaagos ang dugo na parang bukal at napakalaki ng panganib na magkaroon ng impeksyon. At ang pinakamalala, hindi ito tumulong sa pagkautal. Sa halip, kadalasan ay tuluyang nawawalan ng kakayahang magsalita ng malinaw ang pasyente. Gayunpaman, patuloy itong isinasagawa ng mga doktor sa paniniwalang kailangan lang nilang maging mas sanay o mahasa ang kanilang kamay. Ito ay isang matinding halimbawa kung paano ginamit ang operasyon sa isang sitwasyon na dapat sana ay tinutugunan ng speech therapy at psikolohiya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa mga gamot na ngayon ay sa mga drug dealer na lang nabibili. Punto 8. Heroin bilang panggamot sa ubo. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, naglabas ang kumpanyang Bayer ng isang bagong miracle cure. Tinawag nila itong heroin, na hango sa salitang German na nangangahulugang heroic, dahil pakiramdam daw ng mga pasyente ay parang bayani pagkatapos uminom. Ito ay matinding ipinagmalaki bilang isang ligtas na pamalit sa morphine. At pakinggan nyo ito, ibinenta rin ito bilang pambata na pangalis ng ubo. Ang mga bote ng heroin ay literal na makikita sa halos lahat ng bahay. Ipinapainom ito ng mga nanay sa kanilang anak para makatulog ng mahimbing at hindi umubo. Siyempre, tumitigil ang mga bata sa pag-ubo dahil pinipigilan ng heroin ang kanilang respiratory center. Ngunit ang kapalit, sila ay nagiging addict, inabot ng maraming taon bago napansin ng mga doktor na ang kanilang mga pasyente ay sabay-sabay nang nalululong sa ligtas na sirup na ito. Doon lang tuluyang ipinagbawal ang pagbebenta nito
Ang pangsyam na paraan na ito, baka mapasamid ka. Urinotherapy o paggamit ng ihi sa sinaunang Roma at Middle Ages. Ang mga Romano ay naniniwala na ang ihi ay isang mabisang pampaputi ng ngipin at sa totoo lang, ang ammonia na nasa ihi ay nakakaputi talaga. Ang mayayamang babae sa Roma ay nagmumumog ng ihi galing pa sa Portugal dahil ito raw ang pinakamahusay at pinakamahal na klase. Noong Middle Ages naman, ginamit din ang ihi para hugasan ng sugat at minsan iniinom pa ito bilang lunas sa salot, plague. Hinahanap ng mga alchemist sa ihi ang tinatawag na philosopher's stone. Ang mga doktor naman, dinadiagnose ang pasyente sa pamamagitan ng pagtikim sa ihi nito. Kapag matamis ang lasa, ibig sabihin may diabetes ang pasyente. Tinawag nila itong honey urine, ihi na parang pulot. Isipin mo ang trabaho ng doktor noon. Araw-araw, tumitikim ng ihi ng iba't ibang tao. Pagkatapos nito, parang napakagandang invention na talaga ang mga modernong toothpaste na pampaputi ng ngipin. Pang-sampu, pag-usapan natin ang paggagamot kung saan ang isang nakamamatay na sakit ay ginagamit para labanan ang isa pa. Tinatawag itong malariotherapy. Noong simula ng ika-20 siglo, ang syphilis ay itinuturing na parang sentensya ng kamatayan. Sinisira nito ang utak na nagiging sanhi ng unti-unting pagkaparalisa. Napansin ng doktor na Austrian na si Julius Wagner Jauregg na kung ang isang pasyenteng may syphilis ay nakaranas ng matinding lagnat, minsan ay gumagaling sila. Kaya naisipan niyang iimpeksyon ang mga pasyente ng syphilis ng malaria. Ang matinding init at lagnat na dulot ng malaria ay pumapatay sa bakterya ng syphilis dahil hindi nakakatiis ang mga ito sa mataas na temperatura. Pagkatapos nito, gagamutin naman ang pasyente mula sa malaria sa pamamagitan ng kinina. Siyempre, ito ay isang napakapeligrosong pamamaraan. Humigit kumulang 15% ng mga pasyente ang namamatay dahil mismo sa malaria. Ngunit para sa nakararami, ito na ang tanging pagkakataon na hindi sila mababaliw o mamamatay sa syphilis. Dahil sa kontrobersyal na pagtuklas na ito, iginawad pa sa kanila ang Nobel Prize. Malupit, hindi ba? Oo. Pero tandaan, bago pa naimbento ang mga modernong antibiotics, ito lang ang paraan na gumana. Punto 11. Ang pagpiplomba sa baga, lung plombage. Bago pa man dumating ang epektibong gamot sa tuberculosis, umaabot sa matitinding paraan ang mga doktor. Ang paniniwala kasi nila, kailangan ng kumpletong pahinga ang apektadong baga para maghilom ang mga cavern o yung mga butas na unti-unting kinakain ng sakit. Kaya naman, nag-oopera sila para gumawa ng espasyo sa loob ng dibdib at pupunuin nila ito ng kahit anong bagay para makompres o maipit ang baga. Gumagamit sila ng taba, paraffin, gasa, at sa sobrang desperasyon, minsan ay pingpong balls pa nga o mga bolang salamin. Ang mga banyagang bagay na ito ay tumatagal sa loob ng katawan ng tao. Umaabot ng ilang taon. Kadalasan, nagdudulot ito ng matinding impeksyon na huhulog sa ibang internal organ o lumalabas sa balat sa pamamagitan ng pistula. Nabuhay ang mga pasyente na may plastik na bola sa dibdib, hirap na hirap huminga, pero kumakapit pa rin sa pag-asang gagaling. Ito ang desperadong pagtatangka upang iligtas ang mga tao mula sa puting salot, white plague, na kumitil sa buhay ng milyon-milyon. Ang pang-12 paraan ay nagmula sa mga pinta ni Bosch. Ito ang pag-alis ng tinatawag na bato ng katangahan. Noong gitnang panahon, kinukumbinsi ng mga manloloko at naglalakbay na siruhano ang mga tao na ang kanilang pagkabaliw, depression, o simpleng katangahan ay dulot ng isang bato na nakabaon sa kanilang ulo. Isinasagawa ang operasyong ito sa plaza ng bayan. Hihiwain ng siruhano
ang noo ng pasyente at sa pamamagitan ng bilis ng kamay o sleight of hand, ilalabas niya ang munting bato na inihanda niya ng maaga. Nagbubunyi ang mga tao at ang pasyenteng nakatali at duguan ng ulo ay buong pusong naniniwala na siya ay tatalino na. Siyempre, wala talagang bato sa utak. Isa itong purong panloloko at placebo effect na may kaakibat na panganib na mamatay sa impeksyon ng dugo. Ngunit, nagbayad pa rin ang mga tao para dito, umaasa na may madali at simpleng solusyon sa kanilang komplikadong problema. Pang-13, ang proseso ng cauterization or pagtutok ng apoy. Kung may sugat ka na kailangan pigilin ang pagdurugo o kaya naman may almoranas ka, naghahanda sila ng bakal. Ang nagbabagang piraso ng metal ay ididikit sa mismong laman. Agad-agad tumitigil ang dugo at nasasara ang mga ugat. Pero ang sakit, sobrang matindi, sakit na pang-impyerno. Maraming pasyente ang namamatay dahil sa pain shock or matinding trauma sa sakit. Ginagamit din ng mga doktor ang pamamaraang ito para gamutin ang sakit sa isip. Dinidikit nila ang bakal sa likod ng ulo, sa batok, para raw gisingin ang utak. Paniwala kasi nila, naglilinis o nagpapabanal ang apoy. Isipin mo, gamutan sa almoranas, gamit ang nagbabagang panundot ng apoy. Walang anesthesia. Kaya naman, pagkatapos dumaan sa ganitong klase ng paggamot, mas gusto na lang ng marami na huwag nang umamin na may masakit sa kanila. Ang ika-14 na pamamaraan ay literal na nagsasabing, ang kagandahan ay nagdudulot ng sakripisyo. Ito ay ang paggamit ng arseniko. Noong panahon ng Victoria, ang pamumutla ay tanda ng pagka-aristokrata. Para makuha ang maputi at marangal na kutis na iyon, kumakain ng arseniko ang mga babae at minsan pati na rin ang mga lalaki. May mga inihandang espesyal na wafer, tableta at pamahid na may halong arseniko. Talaga namang pinapaputi ng arseniko ang balat dahil sinisira nito ang pulang selula ng dugo. Sa madaling salita, ito ay isang mabagal na pagpatay. Nag-iipon ng laso ng katawan. Nagsisimulang magkaproblema sa thyroid na nagdudulot ng goiter, pero nakakagulat, itinuturing pa itong kaakit-akit. Kapag itinigil ng babae ang pag-inom ng arseniko, nagkakaroon ng nakatatakot na mga mantsa ang kanyang mukha. Kaya napilitan silang kumain ng lason hanggang sa kanilang kamatayan. Ito ay isang bitag ng kamatayan para lamang sa moda. Pang-15, ang tinatawag na rotating therapy. Noong ika-19 na siglo, naniniwala si Benjamin Rush, ang kinikilalang ama ng American psychiatry, at ang kanyang mga kasamahan tulad ni Erasmus Darwin, lolo ni Charles Darwin, na kayang gamutin ang kabaliwan sa pamamagitan ng matinding pagpapaikot sa pasyente. Ang pasyente ay pinauupo sa isang espesyal na silya, nakasabit man sa kisame o nakalagay sa poste, at iniikot ito hanggang umabot sa 100 revolusyon kada minuto. Siyempre, ang resulta nito ay pagkahilo, matinding pagsusuka, pagkaawala ng malay, at minsan pa'y pagdurugo ng ilong at tainga. Ang paniniwala ng mga doktor, tinatanggal daw ng centrifugal force ang namuong dugo o bara sa utak. Ngunit sa totoo lang, isa lang itong purong pagpapahirap, torture, na ginamit para maging sunod-sunuran ang mga kawawang may sakit sa pag-iisip dahil sa tindi ng takot. Ang mga spinner na ito ay ginamit pa rin sa mga mental hospitals sa loob ng maraming dekada. Ang pang-16 na usong ito ay sumikat lang noong nakaraang siglo, mga 100 taon na ang nakalipas. Ang radyoaktibong tubig. Nang matuklasan ni Marie Curie ang radium, nabaliw ang mundo. Inakala ng mga tao na ang radiation ay dalisay na enerhiya. Sa mga botika, nagbebenta sila ng tubig na may radium, toothpaste na may radium,
tsokolate, at maging mga kondom na may uranium. Ang pinakakilalang kaso ay ang nangyari sa milyonaryong si Eben Byers. Araw-araw, umiinom siya ng Raditor. Iyon ay distilled water na may radium para maging masigla. Sa simula, pakiramdam niya ay napakaganda. Pero pagtagal, nagsimulang malaglag ang kanyang mga ngipin at hindi nagtagal, tuluyan nang nalaglag ang kanyang ibabang panga. Namatay siya sa matinding pagdurusa at kinailangan siyang ilibing sa loob ng kabaong na gawa sa tingga. Matagal bago naniwala ang mga doktor na ang tinatawag nilang magic light ay nakamamatay pala. Ang panlabing-pitong paraan ng pagpapapayat ay siguradong magpapamahal sa inyo sa regular na diet at gym, mga tapeworm. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, may mga pildoras na inaanunsyo sa dyaryo na may itlog daw ng tapeworm mula sa baka. Ang mga headline, kumain ka lang ng kumain at tiyak na papayat ka. Lulunukin ng babae ang kapsula, mapipisa ang bulate sa bituka, at kakainin nito ang pagkain imbes na ang mismong may-ari ng katawan. Oo, pumapayat nga sila. Pero ang bulate ay maaaring umabot ng 9 metro ang haba. Nagdudulot ito ng pananakit, pagduduwal, at panghihina. Ngunit ang pinakanakakatakot ay nagsisimula kapag kailangan na itong tanggalin o ilabas. Nagdadala ang doktor ng mangkok ng maligamgam na gatas sa bibig ng pasyente upang akitin ang parasito. Hihintayin nilang lumabas ito mula sa lalamunan at saka ito hahablutin. Minsan, nakakadulot pa ang mga bulati ng pagkasakal. Iyan ang kalunos-lunos na kapalit ng pagnanais na maging sexy at balingkinitan. Ang ating ika-18 punto, ang kontrobersyal na pagpapabata gamit ang Voronov Method. Noong dekada 1920, ipinangako ng siruhanong si Serge Voronov sa mga kalalakihan ang walang hanggang kabataan at matinding lakas panlalaki. At ano ang kanyang paraan? Ang pagtanim or transplant ng laman mula sa bayag ng unggoy papunta sa katawan ng tao. Dahil dito, ang mga mayayamang lalaki at matatanda mula sa iba't ibang sulok ng mundo ay nag-unahan at pumila. Nagtayo pa si Voronov ng sarili niyang farm or kulungan ng unggoy. Hinihiwa niya ang scrotum ng pasyente at inilalagay doon ang pira-pirasong tissue mula sa chimpanzee o baboon. Ngunit ang epekto nito ay panandalian lamang at gumana lang dahil sa self-suggestion o lakas ng pag-iisip ng pasyente. Pero ang mga masasamang epekto nito ay totoo. Pagtanggi ng katawan sa grafted na tissue, matinding impeksyon, at may teorya pa na sa pamamaraang ito nagsimula ang paglipat ng sakit na HIV mula sa unggoy papunta sa tao. Subalit, si Voronov ay yumaman at naging milyonaryo dahil sa matagumpay niyang pagbebenta ng pangarap na walang hanggang kabataan. Ang ika-19 na pamamaraan ay para sa mga sanggol. Ito ay ang paghiwa sa gilagid. Hanggang sa simula ng ika-20 siglo, ang pagtubo ng ngipin o teething ay itinuturing na isang nakamamatay na sakit. Sinasabi ng mga doktor na ang ngipin ang sanhi ng pagtatae, lagnat at kumbulsyon ng mga sanggol. Para tulungan umanong lumabas ang ngipin, kukuha ang mga doktor ng lanseta at hihiwain ang gilagid ng bata hanggang sa buto. Ginagawa nila ito ng walang anesthesia. Dahil dito, natural lamang na pumapasok ang impeksyon sa mga sugat. Maraming bata ang namatay dahil sa sepsis at ang dahilan nito ay itong mapanganib na tulong na ibinibigay ng mga doktor. Nakakakilabot ang dami ng namamatay na sanggol noong panahong iyon. Sa halip na makatulong, lalo lang itong pinalala ng mga doktor dahil sa kanilang maruruming lanseta. Habang iniisip nilang sila ay nagliligtas ng buhay. At panghuli, narito na ang ating ika-20 punto,
ang paggamot sa palaboy na matris o wandering womb. Noon pa man, ang mga doktor sa sinaunang Greece hanggang sa Middle Ages ay naniniwalang ang matris o bahay bata ay isang malayang hayop na maaaring gumala sa katawan ng babae. Kapag lumapit ang hayop na ito sa atay, nagdudulot ito ng histerya. Kapag umakyat naman sa lalamunan, hirap huminga or parang nasasakal ang babae. Para ibalik ang organ sa tamang pwesto, ginagamitan nila ito ng amoy. Kapag masyadong mataas ang matris, pinapasinghot nila ang babae ng masangsang, nakakadiri o nakakasuka na amoy. Samantala, sa ibaba naman, naglalagay sila ng matatamis at mababangong aroma para akitin itong bumaba. Ganoon din ang ginagawa kong kabaligtaran. Sa matinding kaso, ang mga babae ay dinidisinfect gamit ang usok ng asupre, sulfur, o kaya naman pinapasinghot ng sunog na balahibo. Nakakatawang isipin, pero ang diagnosis na hysteria ay ibinigay sa kababaihan sa loob ng maraming siglo. Binabaliwala ang kanilang totoong sakit at ginagamot lang sila gamit ang amoy sa tamang lugar. So, takot pa rin ba kayo sa modernong iniksyon? Ang kasaysayan ng medisina ay puno ng pagsubok at pagkakamali na, sa kasamaang palad, ay dinikitan ng mga biktima. Dati, bawat isa sa 20 pamamaraan na ito ay itinuturing na pinakamataas na antas ng siyensya. Ang pinakamahuhusay na isip noon ay naniniwalang tama lang na mag-drill ng bungo at uminom ng mercury. Ito ang nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Hindi tumitigil ang siyensya. Ang tinitingnan nating normal ngayon ay posibleng magdala ng matinding takot sa ating mga apo pagkalipas ng 100 taon. Baka tingnan pa nila ang chemotherapy bilang isang kabaliwan o barbarismo. Pero sa kabutihang palad, nabubuhay tayo sa kasalukuyan kung saan mayroon na tayong anesthesia, antibiotics, at ang tinatawag na evidence-based medicine. Salamat sa inyo dahil sinamahan nyo ako at tinapos nyo ang panonood nitong nakakakilabot na listahan. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong aabangan na kwento. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga pamamaraang ito ang pinaka nakakagulat para sa inyo? I-comment nyo sa ibaba kung ano ang hindi nyo talaga papayagan na gawin sa inyo. Kahit pa nakasalalay na rito ang inyong buhay. Hanggang sa susunod na video.